Kung nakagamit ka na ng iPhone o iPad bago bumili ng unang MacBook, maaaring nagulat ka sa mas malaking charger nito kumpara sa iba. Dahil ito sa konsumo ng kuryente, bilis ng charging, init at disenyo. Ang iPhone ay may mababang power chip na tinatawag na A16 Bionic na hindi nangangailangan ng malaking kuryente para gumana. Ibig sabihin, pwedeng magbigay ang Apple ng mas mabagal na charger. Kailangan nitong maglipat ng mas maraming kuryente kaysa sa ginagamit ng iPhone, kundi walang matitirang kuryente para mag-charge ng baterya. 25 watts ang pinakamabilis na daloy ng kuryente sa iPhone 14, kaya halos pinakamabilis ang pag-charge gamit ang 20 watt na charger. Medyo iba ang iPad dahil nangangailangan ito ng kaunting mas maraming kuryente at mas malaki ang baterya nito. Kaya kailangan nito ng mas mabilis na daloy ng kuryente para mag-charge sa tamang bilis. Pwede mong gamitin ang 20W charger ng iPhone pero aabuti ng 10.5 oras bago ito ma-charge ng buo. Ang mas malaking 30 watt charger ay kayang mag-charge ng iPad sa loob ng 2 oras. Paano kung MacBook Pro ang kailangang i-power na mas malakas sa kuryente at mas malaki ang baterya gamit ang parehong lohika? Pwedeng gamitin ang 30W charger ng iPad pero sobrang bagal mag-charge ng MacBook Pro at aabutin ng ilang araw bago mapuno. Kahit nakasaksak sa charger, nauubos pa rin ang baterya habang ginagamit. Kaya dapat bigyan ng Apple ng high-power charger ang mga high-power device nila. At nangangailangan iyon ng mas malalaking bahagi sa loob para makapagbigay ng 76 na watts ng kuryente. Pero kapag mas mataas ang wattage, mas marami ring init ang nalilikha. Mas malaking metal heatsink ang kailangan na mas malaki ang espasyo. At nagdadagdag ang Apple ng international compatibility sa marami sa kanilang mga charger na nagpapahintulot sa mga gumagamit na tanggalin ang plug ng isang bansa at palitan ito ng plug mula sa ibang bansa. Kailangan din ito ng dagdag na bahagi na nagpapalaki pa sa charger. Hindi mo makikita ang feature na ito sa mas maliit na Apple charger dahil inuuna nila ang compact design kaysa compatibility. Kaya iyon ang mga dahilan kung bakit malalaki ang mga charger ng MacBook. Salamat sa panunood hanggang dulo at magkikita tayo sa susunod na video.